Kumusta po ang ating mga commuters ngayon, attorney, sa gitna nga po nitong krisis na nararanasan natin? Ano ho ba yung madalas na mga reklamong inyo pong natatanggap? Ang NCSP ay nagmo-monitor sa sitwasyon at ang karaniwan ay yung hirap na makasakay, 'no? 'Yan ang ah, pinakakaraniwan. Ngayon may mga pangilan-ngilan na ah, mga sumbong ng overcharging, 'no? At hindi lamang sa taxi kundi sa mga buses. At kapag may mga ganito kaming na-receive, pinagbibigay alam namin sa LTFRB. Gano'n din kapagka may mga, ilang mga franchise violation na aside from overcharging, gano'n din po ipinapasa namin sa LTFRB for proper, action. Opo. Yung nabanggit po ninyo ay na ang una, yung kakulangan ng masasakyan. Attorney, so ibig sabihin na may shortage po tayo sa mga pampasaherong sasakyan ngayon? Opo, kahit naman po noon pa, na pagka nakita niyo sa pagka, rush hour, talagang naghihintay ng matagal ang mga pasahero, 'no? Either nakapila sila ng mahabang panahon o kaya nag-aabang ng, matagal sa mga loading and unloading zone. So, perennial 'yan at, ngayon, lalong naging ano, mabigat dahil sa mga nagtitigil pasada. Usually mga tigil pasada ay hindi lamang yung tigil pasada na, sa panawagan kung hindi talagang tumigil pasada dahil sa 'di na kaya talaga, oo. At, Mm. pumasada man, hindi buong araw, oo, 'yun. Opo. So, 'yun po ang ano, it, it made things worse for the commuters because of the oil crisis. Matatawag ba natin o masasabi ba natin ito, attorney, na mayroon na tayong transport crisis din? Opo, ah, meron po tayong transport crisis, oo. Kapagka ang gobyerno ay, lalabas na ng mga libreng sakay, kakaroon na ng mga ilang mga aksyon, ibig sabihin may krisis na. Hmm. Opo. Attorney, doon po sa pagsingil po na yung overcharging naman, papaano po ninyo ito tinutugunan para sa ating mga commuters? Papaano ba dapat mag-report ang ating mga kababayan kung sakali man silang makaranas po ng ganung senaryo? Ang mga pasahero po kapagka naagrabyado sa public transport, usually hindi na po formally nagrereklamo ang mga 'yan dahil ang nais nila ay makasakay at, makarating sa kanilang pupuntahan. Bihirang-bihira 'yun, magpapaabala at, formally magko-complain. Kaya naman ang ginagawa ng LCSP ay kapagka may gano'n, kami na po ang nagre-report sa hotline ah, sa LTFRB at ang LTFRB naman proactive din naman diyan, 'no, proactive naman diyan na kapagka may mga ganiyang, ah, overcharging na nakita ng LTFRB ay inaaksiyunan. Take the case yung Korean pop idol, hindi naman siya nagsumbong, 'di ba? He posted sa social media account at antimano nakadating yun sa LTFRB at inaksiyunan. Gano'n din sa mga iba, 'pag may aksidente, 'no, ah, kaagad naman natutugunan basta makarating sa LTFRB. So, ang payo natin sa mga pasahero, kung sakali namang, hindi kumbaga walang panahong demanda o what, iparating niyo po sa hotline ng LTFRB 'yan, 'no, or sa social media at, 'yan naman, makakarating po sa LTFRB at aaksiyunan po nila 'yan.
Opo. So until now, attorney, habang tayo ay nasa ere ngayon, ay ganito pa rin, ganyan pa rin yung nararanasan. May talagang mahaba pa rin ang pila, kulang pa rin yung mga sasakyan at madalas pa rin yung mga overcharging na nare-report po sa inyo. Well, yun sa overcharging naman hindi gano'n kadaming nakakarating sa amin dahil hindi naman kami gobyerno, 'no. Pero, pagka, itiningnan natin sa social media, 'no, meron pong mga gano'ng kaso. Ang ano diyan, pagka hindi ano, ika nga, hindi nag-post, hindi pinaalam, 'yan. 'Yan ang problema. Kaya kailangan talaga ang ating public transport, eh, usually 'yan sa mga may discount na maibigay nila 'yan, 'no, maibigay nila 'yan, kasi kung hindi, that's overcharging. Opo. At siyempre, kamakailan lamang lang nagkaroon po ng baga transport strike ang ilang transport group, attorney. Kayo ho ba ay pumapabor doon sa kanilang mga panawagan na dapat magtaas po ng singil sa pamasahe dahil nga itong krisis na ito? Well, sa amin yung pagtaas ng pasahe, dapat last resort, 'no. Kinakailangan ay ibigay yung mga ibang panawagan na katulad ng pagtanggal pansamantala ng excise tax, ng VAT, na ng yung mga buwis na ano, kaya lang hindi naman yun ang nangyari, 'no, bagamat ano na ang Pangulo na emergency powers na kanyang sinertify na urgent, iba naman yung kanyang ah, sinuspend na na excise tax, 'di ba? At ang kanilang laging depensa diyan ay bilyon ang mawawalang taxes sa pamahalaan. Sa amin naman sa LCSP, 'di na bago yung nawawalan tayo ng bilyon sa gobyerno, sa dami ng ninakaw, sa dami ng na ika nga na na ninakaw, na darambong, na trilyon, 'no, ng ilang mga mambabatas at taong gobyerno na wala naman naging pakinabang ang taong bayan, hindi na bagong nawawala 'yun sa pamahalaan. Ang kaibahan lamang dito sa hinihingi ng taong bayan, mawala man 'yan, assuming mawala man 'yang kitang 'yan sa gobyerno, napupunta naman 'yung direktang pakinabang sa taong bayan, 'no. So, we don't, ah, ika nga, with all due respect sa mga economic managers natin, eh, hindi namin tanggap 'yung gano'ng paliwanag, 'no. Dahil sana kung nakikita natin na may nakukulong ng mga malalaking personalidad, baka ma-justify pa ng gano'n, 'no, hindi naman. So, yun po ang amin pong sagot diyan, na yung pong mga nagtitigil pasada, Mm. yung mga yun actively nagtitigil pasada, 'no, dahil hinihingi nila yung taas pasahe, hindi what we can say about them is that they are exercising their rights, 'no, Mm. dahil yun ang kanilang economic weapon sa ganitong mga sitwasyon, 'no, na dapat natutugunan 'to ng pamahalaan, hindi lang ng DOTR at LTFRB kasi siyempre sa transport lang sila, 'no. Yun Malacanang at economic managers nila, 'no. Kasi naniniwala naman kami na hindi naman gagalaw yung DOTR at LTFRB, 'no, kung hindi kumpas ng Malacanang, 'no. So kung ano yung kumpas ng Malacanang, they will just implement yung mga transport officials, 'no.
Ah, so ang amin pong sagot diyan is let them express their indignation sa nangyayari. Mm. Opo. Attorney, linawin ko lamang, ang grupo ho ba ninyo ay sumusuporta din dito sa panawagan na pinangungunahan nga po ni Congressman Leandro Leviste nga ibaba itong VAT, no, doon sa langis mismo, excise tax at VAT mismo ng langis. Opo, At gaano ho ba ka-feasible po ito gawin agad ng gobyerno, attorney? eh, eh, feasible po yan kung gusto nilang gawin. Mm. Ngayon, meron naman silang pwedeng bawi na paghuhugutan ng nga kung ano yung di umanong mawawalang kita ng pamahalaan sa ibang bagay. Oo, oo. Eh, kaya ano kami, sumusuporta kami diyan. At noon pa, no? Noon pa namin sinasabi yan. Ilang taon na na masyadong mataas ang presyo ng petroleum products natin. No? Wala pa pong oil crisis, no? Na yung imposition ng VAT, ng imposition ng excise tax. Pag kinompute nyo yan sa bawat litro na inyong pinakakarga, we are overtax dyan sa bagay na yan. Oo. Opo. Kaya noon pa, kahit wala pa po, wala pa yung oil crisis, you could see sa page ng LCSP years ago. Yan na po yung aming panawagan. No? Sa bawat panawagan ng transport group na taas pasahe, we always recommend yun tingnan, silipin itong excise tax. Opo. Attorney, si Partner Admar, kasama ko po ngayon na may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Attorney, magandang umaga po, si Admar po. So, ibig sabihin, sir, Yes, Adman. mas prefer ninyo ang pagbawas ng excise tax o di kaya ang VAT compare dito sa fare hike po, attorney? Yes, opo. Opo. So, what if naman po na natuloy yung fare hike? Okay naman po siguro ito sa mga mananakay natin considering dahil nga sa kulang yung kinikita ng ating ng mga tsoper kaya siguro nababawasan yung bilang ng namamasada ngayon, attorney. Depende po kung magkano po yun itataas. No? Kung babalikan po natin yung ng mga pangyayari, nirekomenda na nga ng DOTR yung dati ng 1 peso. Di ba? Tapos nag-announce si Presidente na binawi. Hindi daw, wag mo na. Hindi panahon. Yan sabi niya. O, hindi natuloy. Tapos magtataas tayo higit sa piso. So, ibig sabihin, hindi pala piso dapat, hindi mas malaki. Di ba? Kaya, titingnan namin kung gaano kataas ang itataas kung sakali. But in the meantime, ang ginagawa ng pamahalaan ay ibang solusyon na sa tingin nila ay mas angkop sa kaya andyan po yung service contracting, nandyan yung pagbibigay ng ayuda. So, dyan po sila nag-concentrate. Opo, kasi ang point naman dito ng mga tsoper, bago pa man itong naging panibagong krisis sa gitnang silangan, matagal na silang Oo, humihiling. totoo yun. Opo. Matagal na silang humingit. Ilang taon na. Oo. In other words, ito yung so pinagmamalaki ng pamahalaan, bumaba na. Naging 100 plus na lang at bababa pa. Okay. Hindi naman yun na fitting na ng transport. Ang sinasabi natin is, yung tumaas, gumastos na sila noon eh. Di ba? Bumili na sila, nagpakarga na sila, at naapektuhan na yung pamumuhay nila noon. No? Kung bumaba, kunyari, ngayon bumaba, ngayon araw na to, nagpakarga, di ngayon lang sila nagpakarga ng mas mababa yung presyo. Pero kahapon, last week, and many months before, nagpakarga na sila ng ganon, na mataas. No? So, para bang, kumbaga na
patong-patong na, hindi na nakaahon etong transport. Hindi, di ba? Hindi na nakaahon kasi nung humingi ng taas pasahe, doon pa nahirapan na sila, wala pang oil crisis. Hindi nabigyan, no? Dahil hindi pa daw panahon. Ngayon, tumaas na ng ganito, di ba? Napakataas na. Di, ah, yun ang, yun, may epekto na yun. And then, suddenly, pagmamalaki mo na, hindi, ah, price rollback na. Ngayon lang yun. Paano yung dati? Di ba? So, yun ang doon na ang hinihingi ng public transport. Yung bawi nila nung mga ilang panahon na nakaraan na ano na nila yon, naramdaman na nila yun hirap. Opo. Ganon. Kayo po ba ay sold doon po sa paliwanag ng gobyerno kaya hindi daw po tinanggalan ng excise tax ang gasolina at langis dahil marami po sa mga kumukonsumo nito ay mga mayayaman. Ibig sabihin, ang makakabenepisyo lang nito ay mga mayayaman. Hindi, hindi. Ewan ko po kung anong klaseng katwiran yun. Ilan ba ang mayaman? Pagpalagay mo na sila nag-benefit. Bakit yung mga mahihirap? Wait, na mas marami, di hamak na mas marami. Hindi ba makikinabang yung mahihirap? Kung yung 10% na mayaman nakinabang, yung ba 90% na mahirap, hindi makikinabang? Bakit yun ang tiningnan nila, yung 10%? Di ba? Hindi, yung 90% na, paano bang sinabi mo na, ito magbibigay tayo ng senior citizen discount. No? Pero ginagamit din ng mayaman yun. Di ba? Nagbe-benefit din sila. Yung mga may hirap, di ba? Ginagamit din yun. Di nagbe-benefit din doon. Di ba? So, talagang ganoon. Pero tiningnan ba ng ating pong mga mambabatas na, wag, mas maraming binibili ang mga mayayaman eh. Mas maraming mag-grocery yan. Mas maraming ika nga, air travels lang gagawin, pamamasyal na gano'n. Kaya wag na lang yan, na discount. Hindi naman sinabing gano'n ng gobyerno nun. Di ba? Nung yan na ipasa, why? Kasi tinitingnan nila yung mas maraming nabibiyayaan. Di ba? Oo. Yung maraming So, dito, assuming that they will benefit, then the more na magbe-benefit yung mga mahirap. Di ba? Dahil yun ang ika nga, magbe-benefit sila noon. Na yung mga mahirap, yun, mas kailangan nila yun eh. Mas kailangan nila yun kasi sila, ika nga, food to mouth existence kung di ba? However, they justified it in a way na hindi, mayayaman lang ang mga kinabang dyan. Kahit na 500 per liter, yung gasolina, they can afford that. Oo, di ba? So, yun ang tingnan natin. Kahit na mag-impose ka ng lahat ng klaseng tax to sa gasolina, they can afford it. Di ba? Oo. Bakit ang pagka yun makikinabang yung mahihirap i-justify mo yun na you will deprive the poor just because the rich will also benefit. Yan ang problema doon. Kaya hindi kami sang-ayon doon. Opo. Ayan, attorney, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan nanonood po at nakikinig po sa mga oras na ito. Well, sa ating pong mga sa ating mga sarili, no? Well, kung may maititipid pa, di sige. Pero kung hindi na kaya, talagang sana ay mapakinggan na ng pamahalaan yung mga hinaing ng ating mga kababayan. Ito pong excise tax. But kung hindi talaga kayang tanggalin, sabihin na nila. Sabihin na nila at huwag na nilang pagpaasahin ng taong bayan. Dahil pinaasa na nila. No? Humingi ng emergency power. No?
And let's see, sabi na, puro paasa, puro paasa. Pero ngayon, kung hindi naman talaga gagawin, sabihin na para alam ng taong bayan ang katotohanan. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po niyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po. Salamat po.